Ciao! Hi guys! So, welcome to Madiskarting Pinay, and if hinahanap mo ako sa Facebook, follow mo na ako dito kay Virtual Diary by Friends. So, yan guys, if meron ka ng master's free VA guide, so ayan, ito yung topic natin today. Pero if wala ka pang free master's VA guide, so mag-comment ka na or i-follow mo ako sa Blue App para mabigyan ka ng copy at ma-review mo na yung master's guide, diba? So, ito yung after mo ma-review yung master's VA guide. So, syempre, alam mo na yung niche mo, pero hindi mo pa rin kung alam paano mag-start. So, ito yung topic natin today. So, ganito, pag hindi mo pa alam yung mga bagay na need mong gawin, kasi syempre, napanood mo na, marami naman mga free videos here sa YouTube or sa Facebook na marami ka rin naman makukuhang, kumbaga, matututunan. Kasi ang daming free nga, no? Pero, yung question mo nandun pa din, paano? Diba? So, ito guys, so explain natin kung paano or step by step after mo ma-identify yung niche mo, meron ka ng experience kahit hindi sa VA or as VA, yung corporate na experience mo, paano ka pa rin mag-uumpisa, di ba? So, ito guys, first, update your CV. Lahat dapat meron kailan ka nag-start at kung kailan ka natapos. So, pagdating to dun sa work experience, kasi free checking din ako, if guys take note. So, marami ako na-check na hindi nila nilalagay yung kung kailan natapos or kailan ka nag-end. Kasi pag minsan nakalagay nila up to present. So, pag up to present, kailangan mo ilagay pa rin or maglagay ng end. Halimbawa, December 2025 or November 2025. Bakit? Para iwas conflict. So, kahit nag-work ka pa rin dun sa company na yon, so, kailangan meron kang ilalagay na end para iwas conflict. Kasi, minsan, ayun din yung nagkukos kung bakit hindi tayo natatanggap. Kasi, if ina-applyan natin ay full-time, pero may up to present ka, so, yung client mag-iisip kung kaya mo pa rin bang gawin yung job niya. Or baka naman, hindi mo i-prioritize yung kanyang job. So, may ganon. And then, okay lang kahit walang address yung company. So syempre, yung role, yung position yung una, and then yung sa baba nun, yung company, kahit wala ng, kung wala ng address. If naman, halimbawa, nag-work kayo as VA, yung halimbawa, e-commerce. So, ilagay niyo yung website na yun doon kung ano yung saan kayo nagtrabaho. Kasi pag minsan, diba, e-commerce tayo, Amazon. So pwede nating ilagay Amazon lang. And then, kung kailan. And then, if meron ka naman hinahandle na website, so pwede naman yung pangalan ng company or yung website name. Siyempre, yung store name. So, yun yung ilagay. Pwede yun. And then, pinaka-recent dapat yung nasa top. Hindi yung recent yung nasa baba. Kasi pag minsan nilalagay natin yung pinaka-nauna natin trabaho, yun yung nilalagay natin sa taas. Hindi. Baligtad po. Kung ano yung pinaka-recent, yun yung nasa taas. And then, bababa. Pero recent lang ang kailangan. Hindi mo kailangan yung mga nasa 2010, mga ganon. Hindi na. Recent lang. Recent 3 years, recent 4 years, mga ganon. And then, mag-add ka ng tools. So, ano yung mga tools na alam mo? So, nung napanood mo yung masters, pwede mong ilagay yung natutunan mong tools doon sa resume mo. Kasi, kumbaga, nagkaroon ka na ng knowledge. Tsaka, kaya mo naman mag-log in doon sa tools na naibigay ko doon sa masters, and then, kaya mo naman i-navigate yun. So, ayun lang din yun. And then, max 2 pages. Huwag ka na maglagay ng 3rd, 4th, or ilang pang pages. Kasi max 2 pages, pero if kaya ng isa, mas maganda. And then, gawa ka ng cover letter. So, ayun yung pang-6. Gawa ka ng cover letter. And then, pang-7, if meron kang sample ng work, pwede ka gumawa ng portfolio. Madaming free template sa Canva.
If wala ka naman sample ng work, okay lang walang portfolio. Hindi naman siya required sa lahat ng job. At hindi rin naman, halimbawa, admin ka, wala kang basic editing, hindi ka marunong gumamit ng Canva or hindi ka marunong mag-edit. Admin lang. So, wala ka naman ilalagay doon na wala kang work. Hindi kasi siya maganda kung lahat ng screenshot, puro screenshot lang ng emails, ng Excel, hindi siya maganda. So, try mong gumawa, pang personal, invitation, or kahit ano, basta magkaroon ka lang ng sample na ikaw mismo talagang gumawa. Okay? And then, 8, gawa ka ng profile sa website kung saan ka nag-a-apply. Make sure 100% complete. So, kailangan talaga complete. Halimbawa, sa Upwork, para iwas hassle na din. Kasi if hindi mo kukumpletuhin, halimbawa yung bank section na kailangan mo maglagay ng yung bank details mo. So, safe naman sa Upwork na ilagay yung bank details and hindi naman nila kinukuha yung number sa likod ng card. Basta yung account number lang and then yung name and then yung branch. Yun. So, safe naman siya. So, kailangan talaga 100% complete para iwas hassle pag kasi nagkaroon ka na ng client tsaka mo lang asikasuhin tapos ang dami mo palang kailangan gawin. So, baka ma-pending pa, di ba? So, pang 9, applyan mo yung job na meron kang knowledge or idea dun sa job. Lahat meron chance. Bakit? Kasi yung mga client naman, kaya nga minsan makikita mo may salary range, di ba? So, pag may salary range, halimbawa 700 to 1,000, so ibig sabihin, depende sa client at saka depende sa experience nung applicant. So, syempre, pag ang client, business din yan, isipin nyo, business din yan. So, pag nakakuha yung client na, halimbawa, kukunti pa lang yung experience, pero ang galing niya sumagot sa interview, so, bakit hindi ka matatanggap, di ba? Hindi mo man ma-reach yung 1,000 na sweldo. At least, halimbawa, 700, 800, di ba? Why not? Lahat may chance. So, kailangan mo lang galingan or kailangan mo i-market yung skills and experience mo. And then, pang 10, wag mag-offer sa client ng free trial. Kasi, lugi ka. Gagamitin lang yung skills mo dyan. Kahit pa sabihin mong 1 week, malay mo sa 1 week na yun natapos mo yung project niya. Diba? Wala na. Pag gusto ka talaga ng client, babayaran ka niyan kahit mahal pa or mataas yung rate mo. So, ganun talaga. And then, so, hindi maganda mag-offer ng trial talaga. For me, ha? So, depende sa inyo, pero sayang kasi yung effort, yung oras, diba? And then, basahin ng buo yung job details. So, baka meron kasi mga instruction na mga naka-indicate doon, kahit ba yun napakadaling instruction na kailangan mo sundin at hindi mo sinunod. Syempre, may iisip na client na hindi ka marunong mag-follow ng instruction. So, halimbawa, ang instruction dun sa job ay ilagay mo itong, halimbawa, name. Ilagay mo itong name na to sa subject ng application mo. So, hindi mo sinunod. So, hindi ka papansinin. Hindi papansinin yung application mo. So, may ganun. And then, yung iba, nagpapalagay ng portfolio. So, yung iba naman, video introduction. So, kailangan talaga i-follow mo. Sa maliit na bagay, kailangan marunong ka sumunod. And then, you are ready to submit your application. So, ayun yung mga step. So, mga guide. After mo ma-identify yung niche mo. So, yun guys. If you have any questions, just let me know. Grazie!